Simula nga po mga idol sa pag-average ni Stephen Curry ng 22 points per game sa kanyang 43% shooting, ngayong season bumagsak nga agad ito sa 14 points per game sa kanyang 31% shooting sa huling tatlong laro. Ganyan nga kalaki ang ikinbagsak ng kanyang laro sa team at ang malala pa dyan, nagtala pa siya ng 2 points at 10 points sa unang pagkakataon sa kanyang NBA career. At isa sa mga itinuturong dahilan ay ang paglamya ng kanyang galaw simula nang sumali si Dennis Schroeder at gamitin siya ni Coach Steve Kerr bilang shooting guard. Kung inyo nga pong mapapansin, simula nga po nang maglaro si Schroeder sa lineup ng Warriors, bigla nga pong nawala ang rhythm ni Curry since imbes na siya ang magiging primary ball handler at parating may hawak ng bola, naaagawan nga siya ng pwesto ng kanyang bagong kakampi. Napipuwersa pa nga itong tumira ng napakahihirap since paminsan-minsan lamang siyang nakakahawak ng bola. Kaya lumilinaw ngayon na nahihirapan nga po si Stephen Curry na i-adjust ang kanyang laro para kay Dennis Schroeder. Samantala, dahil nga nakakahiyang pagkatalo ng Los Angeles Lakers ngayon, mismong si LeBron na ang nagsabi sa kanyang interview, hindi rin naman niya ikinatuwa ang pagkakaroon ng Lakers ng 18 turnovers sa kanilang laban dahil isa ito sa mga dahilan ng pagkatalo. Kaya request niya sa team, kailangan nilang ayusin ang ginagawang play sa opensa. Bukod dyan, kailangan rin naman nga po nilang ingatan ang bola sa tuwing hawak ito, gayong napapansin niya masyado silang relax. Halos wala rin naman ng problema ang lineup ngayon, sadyang kulang lamang sila sa front court, lalo pat kita naman nga ninyo kung gaano sila na-outscored ng Pistons sa kanilang game 64-40. Masyado nga silang nahirapan na depensahan ng Pistons sa kakulangan ng mga malalaking player. Maging si Anthony Davis, hirap nga pong mag-multitasking sa ilalim ng basket, kaya suggest ng mga analyst bumuo ang Lakers ng bagong triple tower. Ayon sa mga ito, may kakayahan rin naman nga ang Lakers ngayon na kunin ng sabay ang dalawang klaseng trade, ang dalawang sentro na si Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls at si Jonas Valanciunas mula sa Washington Wizards. Pareho rin naman nga itong available sa market at may abilidad na tulungan si Anthony Davis. Napakarami rin naman nga po ngayong asset simula sa mga veterano, magagaling na key player at ilang mga future draft pick na siguradong hindi tatanggihan ng Bulls at Wizards. Kaya nasa kamay na ngayon ni Rob Pelinka kung gagawa sila ng trade para makatulong kay Anthony Davis. Sa kabilang banda, pagkatapos nga po ng napaka-kontrobersyal ng laro ng Philadelphia at San Antonio Spurs, pinutakti nga agad ng sari-saring mga pambabatiko sa mga referee, especially si Dennis Schroeder na siyang nagbigay ng technical foul kina Joel Embiid at Andre Drummond. At bagamat personal nga itong nagsorry sa kanilang head coach, magkaroon siya ng pagkakataong makalapit, hindi pa rin siya tinitigilan ng mga fans. May ilan nga ditong nagsabi na soft na nga daw talaga ang tawagan ng mga referee dahil sa simpleng pisikalan at emosyonal na lumalabas na sa laban, nagbibigay nga agad ito ng foul at maging technical foul, which is hindi maganda sa imahe ng liga. Ito na rin naman ang isa sa mga mismong rason bakit bumabagsak ang viewership ng NBA. Syempre, may ilang mga players rin naman ang mas pinipili nilang manahimik at hindi magreklamo dahil kung gagawin nila ito, papatawan sila ng matinding multa. Kagaya na lamang ng nangyari kay Anthony Edwards na sinampal ng $75,000 na multa at nagkakahalaga ito sa ating pera na $4 million matapos nitong batikusin ang mga officials pagkatapos ng laro ng Minnesota at Golden State Warriors noong nakaraan.